Sabi po dito sa ating text for this morning, dito po sa Mark 14:34-41, sabi niyan, sinabi niya sa kanila, ang kalooban ko'y punong-puno ng kalungkutan na halos ikamatay ko. Maghintay kayo at magbantay. Pansinin niyo, yung unang paalala ng Panginoon dito sa, hiling ng Panginoon, dito po sa kanyang mga disciples, dito kay John, Peter, at kay James, sabi ng Panginoon, maghintay kayo at magbantay. Yun yung hiling ng Panginoon doon sa kanyang mga disciples. Pero pagdating dito, sa isang verse pa sa verse 44, ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga disciple, sa ikatlong pagbabalik ni Jesus, sinabi niya sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na yan. Dumating na ang oras na ako, na anak ng tao, ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Pansinin nyo, may kinalaman itong binanggit ng ating Panginoon mula doon sa unang verse na binasa natin sa kanyang hiling doon sa kanyang mga disciples. Pero, pansinin nyo, bago yung huling binasa natin doon sa verse 41, meron ng pagbabalik-balik ang Panginoon sa kanyang mga disciples. Pero, again, sa ikatlong pagkakataon ng pagbabalik ng Panginoon doon sa kanyang mga disciples, natagpuan pa rin niya na natutulog yung kanyang mga disciples. Pansinin nyo, yung hiling ng Panginoon doon sa kanyang mga disciples, magbantay at manalangin, mag-intercede para sa Panginoon. Pero, yung kanyang mga disciples, pag-alis ng Panginoon, natulog uli. Nung balikan ng Panginoon, natulog uli. Sa ikatlong pagkakataon, natutulog pa uli ng balikan ng Panginoon. Alam niyo po, not knowing na yung palang hiling na yun ng Panginoon sa kanila, huling hiling na yun ng Panginoon sa kanila na mag-intercede at the same time magbantay para sa Panginoon. Maaaring kung alam lang nila na iyon na yung huling pagkakataon na hihiling sa kanila ang Panginoon, tiyak, hindi sila matutulog. Tiyak, magbabantay sila at the same time, tiyak, mag-i-intercede sila. Ano kinalaman nito? Doon po sa gustong ituro sa atin ng Panginoon for this morning. Alam niyo po, pagdating doon sa usapin ng mga request, ng mga kahilingan, sino ba madalas na humihiling sa loob ng pamilya? Lalo na sa mga anak. Di ba yung mga magulang? Sa mga magulang, sino yung mga madalas humihingi sa anak? Sa pagitan ng tatay at ng mga nanay, sino yung madalas na nagsasabi sa mga anak? Madalas, di ba, yung mga nanay? Alam niyo po, again, may mga magulang na palahiling at may mga magulang naman na bibihirang humiling sa anak. Napansin niyo po yon? Sa lahat ng mga narinitong magulang, sa lahat ng mga nakakarinig ng mensaheng ito, at the same time, doon sa mga anak na naririto, totoo po ba, may mga magulang na gustong-gustong humihingi sa mga anak, pero meron din namang mga magulang na ayaw naman nilang humihingi sa kanilang anak. At may mga magulang na gustong magkusa yung anak sa pagbibigay, pero may mga magulang naman na hindi na iniintay na magkusa ang kanilang anak. Totoo mo ba? Nangyayari ito sa loob ng pamilya. May mga nanay, lalo na mga nanay, yung iba, iniintay na magkusa yung anak, pero yung iba, hindi na iniintay na magkusa ang kanilang anak. What's the point? Kasi nga, ito po ang totoo. Iba't iba ang pagtanaw ng bawat magulang pagdating sa usapin ng paghingi o ng paghiling sa anak. At bawat pagtanaw na yon ay dapat nire-respeto ng bawat tao o ng bawat anak, bawat magulang. Kasi nga, may kanya-kanyang pagtanaw, may kanya-kanyang perspective ang bawat magulang. May magulang na ang kanilang attitude, ang kanilang karakteristik, pagdating doon sa usapin ng paghingi, ng paghiling sa anak, ayaw na ayaw nila. At may mga magulang naman na gustong-gusto naman. May mga magulang na iniintay yung anak na magkusa, may mga magulang na hindi na iniintay magkusa. But again, kanya-kanya kasing pagtanaw yan, kanya-kanyang attitude ng bawat magulang na dapat alam natin kung paano irespeto. So, ano pinapakita nito? Kasi nga po,
Napakaraming factors yung pwedeng makaapekto. Bakit ang pagtanaw ng isang magulang sa usapin ng paghiling o paghingi sa isang anak? Now, kung ang mga magulang may kanya-kanyang pagtanaw sa usapin ng paghiling, ng paghingi sa isang anak, gayon din sa parte ng mga anak o sa part ng mga anak na may kanya-kanya rin saloobin ang bawat anak sa usapin ng pagbibigay, sa usapin ng at hindi pagbibigay sa magulang. Kanya-kanya po ng pagtanaw, kanya-kanya ng pananaw ang bawat mga tao, bawat magulang, and at the same time, bawat anak. Now, kasi nga, ito naman ang totoo. May mga anak na open pagdating doon sa pagbigay sa mga anak. Totoo po ba yun? May mga anak, open naman pagdating doon sa usapin ng pagbibigay sa kanilang mga magulang. At the same time, may mga anak na hindi naman masyadong open pagdating doon sa pagbibigay sa magulang. Iyan yung reality ng buhay pagdating sa relasyon ng magulang at ng mga anak. Meron talagang mga anak na napaka-open nila pagdating doon sa usapin ng pagbibigay sa magulang at merong mga anak na hindi masyadong open. May mga anak na gustuhin mang magbigay pero wala na talaga sa sarili na lang niya, kulang pa sa pamilya lang niya, kulang pa yung kanyang kinikita o kung anumang meron siya. Tatlong bagay na makikita natin. Una, again, may mga anak open na open pagdating doon sa pagbibigay sa magulang. May mga anak hindi masyadong open. At may mga anak wala na talagang kakayanan kasi nga sa sarili pa lang niya, sa pamilya pa lang niya, hindi na kasya yung kanyang kinikita o yung pera niya. Now, at hindi yun madali sa isang anak. Totoo po ba? Sino rito? Aminado, hindi madali sa isang anak na gustong-gusto mong i-bless ang magulang mo, gustong-gusto mong pagpalain, gustong-gusto mong bigyan, gustong-gusto mong samahan, gustong-gusto mong dalhin sa kung saan man, pero hindi mo magawa. Totoo po ba? Masakit yon sa isang anak? Alam niyo po, unang-una na madalas maramdaman ng isang anak na gustong-gusto niyang magbigay sa kanyang magulang pero hindi niya magawa. By the way, sino po rito sa mga anak? Gustong-gusto naman niya talagang bigyan yung kanyang mga magulang. Gustong-gusto niya pinagpapala, gustong-gusto niya sinasamahan, binibigyan ng panahon, binibigyan ng pagpapala, binibigyan ng oras para makasama. Alam niyo po, kapag hindi nagagawa ng isang anak yung ganong bagay, meron siyang gustong-gustong gawin para sa kanyang magulang pero hindi niya magawa, unang-unang nararamdaman niya, nasasaktan siya para sa magulang. Totoo po ba yan? May mga anak nasasaktan kapag may mga bagay na gustong gawin para sa magulang pero hindi niya magawa. Sino po rito? Nasasaktan siya kapag gusto niyang pakainin ng masarap yung magulang niya pero hindi niya mapakain. At sino po rito? Aminado, sobrang sakit sa isang anak na gustong-gusto mong tulungan ng magulang mo pero hindi mo magawa. At totoo po ba sobrang sakit sa isang anak na gustong-gusto mong pagpahingahina sa paghahanap buhay ang magulang mo pero hindi mo magawa? Alam niyo po, there are times ng buhay natin, gusto na natin bilang anak, gusto na natin pagpahingahin yung magulang natin pero hindi pa natin magawa. Kasi nga ito ang totoo Alam niyo po, marami namang talagang magulang, hindi naman sinasabi na pagod na sila sa paghahanap buhay May mga magulang, wala talagang choice, kahit pagod na, tutuloy pa rin sa paghahanap buhay. Totoo po ba yan? At may mga anak na gustong tulungan, gustong pahintuin sa paghahanap buhay ang kanilang magulang, pero hindi nila magawa. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, hindi lahat ng season nasa anak para makatulong sa magulang. Totoo po ba yan? Tanggapin na natin yung reality. Hindi lahat ng season nasa sayo bilang anak para makatulong ka sa iyong magulang.